Sa sama-samang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, kasama po natin ang mga sumusunod na intensyon. Pasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Julieta Herrera at pamilya, Darly at Gemma Riohelon, Mendoza at Manaloto family, Jody Lou Barredo, ni Mary Ann Vasco at pamilya. Pasalamat din sa birthday ni Ian Hiron. Panalangin sa kagalingan ni Estelita Mendoza, Anvil Manaloto, Gemma Lipon, Jaime Duro, Alan Casuyon, Melvin Gadi. Alalahanin po natin ang mga yumaong sina Francisco, Orlando, Francisca, Stanislao, Maria, Jose Florante, Remedios, Susto, Silina, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng infeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Dinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling batuid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang halay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Rafael, Flor, Odette at Yvette Coelho, Brian, Jasmine Yu,
Pamilya Davida de la Cruz, Cecilia Rivera, Rosemar Paming, Leo Celestina at Ana Martillo, Dennis at Mary Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chimag Darog, Michelle Esteban, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Silario, Judith Soli de Rosario, Elma Nagmador, Jean Silungan, Noela Zeni Galvez, Dr. Barat Manito Lintido, Dr. Abexay Banaag, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Quirol, Martes Mendoza, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Punanan, Renet David de Leon, Del Arcagatin, Alicia Arcega B. Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Silin Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Tomas Senior, Virginia Milagros at Wilfredo Madera, Mardo at Mary Grace Riano, Edwin at Aida Gumapas, Antonio at Victoria Sanchez, Mida Nigono, Christopher at Janet Lo, Reverend Father Pino Peng Sulit, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Nice Columbus, Holy Child Council 6737, ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawak ni Kabayan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cambao, Bustos, Dito at Karen Berledios, Edwin at Josie Lazaro, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Lourdes Manzano, Marvin Camwa, Matt Junel Baydon, Jodith Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camille Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Riera, Arman at Ini Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, June at Doris Pilihera, Architect Bernard at Eden de Guzman, Susan Dumaday, Dennis Bunag, Amy Ferry Manalo, Jim at John Linden, Emelita de la Cruz, Pamilya Litunua, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatim Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, kaya hindi ng mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Aceñas, Aris Ann San Miguel, Jose Inga, Timoteo Orihuela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Jojit Santiago, Marian Baravilla, Chelo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Rami Banaan, Reggie Garcia, Fede Victoriano, Lucilita Paming, Renaldinho Laguador, Minda Saison, Sam Ingal, Dr. Harold Ramil, Alvin David, Ricardo de la Obenia, Jet Marcelo, Jean Claudia Nebres, Danilo Francisco, Arthur Cruz, Neil Francis Navarro, Dave Mark Cruz, Michael at Marco de Leon, Carlin Make Ukiza, Dr. Benjamin Miranda Jr., Ruben Aguirre, Rowena Bayani, Presentacion de Guzman, Eliseo de Guzman, Daniel Babaran, Maria Victoria Pidrosario Pamilya, Minda Vista, Artemio Melgar, Dr. Juanito Rodolfo, Danica Quijano, Marvin Santiago, Delfina Moraleda, at para sa karawan ni Sara Jane De Paz, Jody Barredo, Sam Canedo, Raymond Fabularum, Bong Samangan, Jeneline Hernandez, Eman Tiongson, Chad Laurio, Jan Alcoreza, Saning Principe, Crisette Villaroman, Jonathan Wenceslao, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Ceredonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasus, Sara, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Fedora, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Antolin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Dennis, Alberto, Belenchito,
Margiwil Purificacion, Gaspar Marina, Juanita Ferino Veronica Evangelina, Ed Lydia Aida Cesar Maria Roberto Eliseo, at hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat tumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, itinaguyod mong si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukat Ama bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masundarawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Humanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tuminala, minagabot sa akin ang isang aklat na nakabalumbon. Inilaglag ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Humanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin ang iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting itutulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yung aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit ni Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakalakida sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinag-aarian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinag-aarian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hawakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.
Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya naiiwan ang 99 na nanginginain sa kabululan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang kinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng iyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pamimigay sa atin ng aral ukol sa kung ano ang dapat natin na gawin sa ating buhay habang sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga may nagtanong sa ating Panginoon, sino po ang pinakanakila sa kaharian ng langit? Kaya nga ipinakita ng ating Panginoon sa kanilang harapan ang isang bata at ano ang sabi ng ating Panginoon. Kung hindi kayo magbabago tutulad sa isang bata, hindi kayo mamimila sa mga pinag-aarian ng Diyos. Kaya nga po naman mga kapatid, hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na tayong lahat ay magbalik sa ating pagkabata sapagat hindi na ito mangyayari. Habang ikaw ay tumatagal sa paglangi sa mundong ibabaw, ikaw rin ay patanda ng patanda. Hindi ka na babalik sa dating pagkabata. Kaya nga po yung sinasabing nagse-second childhood o kaya naman ngayong mga matatanda na nag-uuli-anin, hindi sila bumabalik sa kanilang pagkabata, kundi yung kanilang isipan ay bumabalik lamang sa isipan ng isang bata. Pero yung kanilang katawan, patanda pa rin ng patanda. Kaya nga pwede na tayo muling babalik pa sa sinapupunan ng ating mga magulang at muling iluluwan para maging bata ulit tayo. Subalit ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, tumulad sa isang bata, sapagat ang mga bata, bagamat meron po silang mga pangit na mga ginagawa, bagamat meron mga bata na talagang pasaway talaga, subalit mga kapatid, yung mga bata na ito ay natuto lamang ng pagiging pasaway sa mga tao sa kanilang paligid, sa mga nakikita nila at nararanasan doon sa kanilang paligid. Kaya nga po kung na-influensyahan sila sa magandang pamamaraan, magiging mabuti rin ang paglaki, ang pagtahak sa landas ng kabanalan ng mga bata na ito. Subalit kung masama ang palagi na kanilang nakikita sa kanilang paligid, nakaka-influensya ito para sila rin ay maging masama. Kaya nga po ang sabi sa atin, kinakailangang ingatan natin yung mga bata sapagat sila man ay importante sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi pa sa atin, hindi niya papayagan na sino man ay maligaw, isa man sa atin. Kaya nga maging ang mga maliliit na bata, ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kaya nga po binigyan niya ng halimbawa ito sa pamagitan ng mga tupa na nanginginain sa burol. 99 ay nanginginain ng ligtas, samantalang ang isang tupa ay naligaw. Kaya nga po iiwan ng pastol ang 99, hindi sapagat hindi sila importante, kundi sapagat yung isang nawawala, iyon ang mas nangangailangan ng pagkalinga. Kaya kinakailangang hanapin, kinakailangang kalinain kung ito'y nasaktan at muli ay ibalik sa piling ng kapwa-tupa doon sa kural o kaya naman ay sa burol kung saan sila nanginginain. Kaya nga po ganyan din ang mga bata, sila man ay dapat nating pangalagaan sapagat sila man ay mga batang tupa na ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala ng Diyos sa ating pagkakanlili. Kaya nga po ang sabi sa atin, huwag din natin pabayaan na silang mapahamak, hindi lamang sa pisikal na pamamaraan, kundi huwag silang mapahamak sa kanilang pagkakaligaw ng landas, kundi turuan natin sila para silang mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, anong sinasabi sa atin? Kahit yung mga bata na tinuturuan natin, may matututunan din tayo sa kanila. Sapagat mga kapatid, kapag bata pa lamang, ang isa sa nakakabuisit sa mga bata, kapag pumayat-maya, nagkukulitan na, nag-aaway na. Pero mga kapatid, yun naman din ang kahinaan ng isang bata, subalit ito rin ang kanyang kalakasan. Yung nakikipagkulitan, yung mga pag-aaway ng mga bata, panandalian lamang. Bakit? Sapagat ang mga bata, galit-bati. Kaya galit ngayon, mayat-maya, bati na naman. Kaya nga po hindi katulad sa mga matatanda, kapag ka nag-away hanggang sa hukay, namatay na yung kaaway, hindi pa pinatatawad. Namatay na yung kanyang kalaban,
Pero hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang galit sa kanyang kalooban. Kaya po yung mga bata, sinasabi sa atin, galit-bati. Kaya nga po wala pa tayong nakita na bata na sinabi na puot-bati. Sapagat kailanman, hindi natutunan ng bata ang mapuot sa kanyang kapwa kalaro, sa kanyang kapwa bata. Yung pagkakagalit, panandalian lamang. Pero yung puot, nagtatagal. Kaya nga po yung iba, hindi mapatawad yung kanilang kaaway. Malauna na itinakabaon sa ilalim ng lupa ang kanyang katawan. Kaya nga po mga kapatid, sinasabi sa atin, maging tulad tayo ng mga bata. Bakit? Sapagat sana matuto rin tayo na magpakumbaba na tayo humingi ng tawad kapag tayo nagkakasala. At matuto rin tayo maging mahabagi na nagpapatawad naman sa taong nagkakasala laban sa atin. Kaya din po naman mga kapatid, yung mga bata, ipinapakita sa atin, meron din sila na kababaang loob na tanggapin nila. Hindi lahat ay kanilang kaya kailangan nila ang kanilang mga magulang. Kaya nga po kuminsan, ganyan din tayo pagtingin natin sa ating Panginoon. Sapagat mayroon tayong kinakain, sapagat sagana tayo sa ari-arian, may mga pagkakataon, parang kayang-kaya na natin ang lahat. Nakakalimutan natin, meron tayong Diyos na nangangalaga sa atin. Meron tayong Diyos na tumitingin sa atin at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Kaya nga po kadalasan, kapag tayo ay binibigyan ng biyaya ng ating Panginoon, yung iba sa halip magpasalamat, nakakalimutan na ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ngayong panahon ng pandemya, ito rin yung maganda na idinulot sa atin. Ayaw natin ng virus na ito. Ayaw natin ng pandemya na ito. Pero tinuruan tayo ng pandemya na ito na nagpapahayag sa atin, hindi pala lahat ay kaya ng bawat isa sa atin. Sapagat kahit ikaw man yung pinakamayamang tao sa buong mundo o pinakamakapangyarihan sa buong mundo, pwede ka pa rin natamaan ng virus na ito. Kaya nga po ilala po sa atin yung mga kilalang personalidad sa ating pong lipunan. May mga tinamaan na yumao na, merong iba artista, merong iba pulis, merong iba frontliner, merong iba pari, merong iba't ibang katayuan sa lipunan. Walang exempted. Lahat ay pwedeng tamaan ng virus na ito. Bata, matanda, o kaya naman ay nasa kasimulan ng buhay. Kaya nga po walang exempted sapagat nagpapayag sa atin, hindi lahat ay kaya natin. Kaya nga po kailangan natin ang ating Panginoon, sapagat siya lamang ang makapangiligtas sa atin sa panahon siya ay ating kinakailangan. At sa panahon din naman na tayo nangangailangan sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, ito rin na nagpapaalala sa atin ng isang santa na kung saan siya rin ay mabuting halimbawa para sa atin, na kung paano siya ay nagkaroon ng kalooban na tulad ng sa isang bata, tayo rin ay gumaya sa santa na ito. Kaya nga po ngayon, kinikilala natin, tinararagalan natin si Santa Clara, sapagat siya ay naging kaibigan, kakilala ni San Francisco ng Assisi, subalit siya rin ay naging disipulo, hindi lamang ni San Francisco, kundi naging disipulo siya ng ating Panginoon. Nabuhay siya ayon sa karukaan at hindi naman ang kanyang pangangailangan ay isinandib niya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po siya umaasa hindi lamang sa kanyang sariling lakas, kundi katulad ng isang bata, umaasa siya sa pagkakandili ng ating Panginoon. At katulad ng isang bata, siya man ay gumagawa ng paraan para siya man ay maging mabuting halimbawa para sa lahat ng kanyang mga kakilala, sa lahat ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Kaya nga po pinipilit niya sa kanyang sariling kaparaanan sa tulong at tabag ng ating Panginoon na mamuhay ayon sa kabutihan, mamuhay ayon sa kapakumbabaan, at mamuhay ayon sa pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, kinikilala natin siya bilang isang santa at hindi lamang basta isang santa, kundi siya nag-alay ng kanyang buhay para sa ating Panginoon. Ang kanyang pagiging dalaga ay kanyang inihalay sa karangalan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po ito rin ay dapat nating tularan, sapagat mga kapatid, hindi katulad ngayon, kapag ka po tayo nakakapansin ng ibang mga tao, yung iba po ay kapag ka po bata pa lamang, ay bata talaga ng araw. Pero ngayon, mga kapatid, bata pa lang, may mali siya na. Bakit? Nai-influensya na ng iba. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka po nakakasal, ay kapag ka po tinatanong mo dun sa loob, doon pa lamang, kitang-kita mo na. Kapag ka po makakasal pa lamang,
bago makasal sa simbahan, bago makasal sa pari, bago makasal na may basbas ng ating Panginoon, nakasal muna sa bani. Kaya nga po mga kapatid, no, bago pa makasal, yung iba buntis na. Kaya yung iba naman, bago pa makasal, nagdaan na doon sa mga hindi dapat pagdaanan. Kaya nga po mga kapatid, anong sinasabi sa atin? Maging yung ating pagiging dalaga o pagiging binata o pwede natin ialay sa ating Panginoon. Yung ating pagiging malinis, bago pa man din ang pagpapakasal, pwede natin isang sakripisyo na alay sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, si Santa Clara naman ay kanyang naging buhay ay buhay ng kalinisan na naging siyang dalaga sapagat pinili niya na sa halip na siya'y magpakasal. Ang pinili naman niya ay ang buhay ng pagiging madre. Kaya nga po, makasal man o kaya maging madre man, maging pari man, maging lay brother man, ano't anumang larangan, maging matandang binata man o dalaga, lahat ay tinatawagan ng Panginoon na mabuhay ayon sa kalinisan. Kaya nga po katulad ng sa isang bata, sana tayo rin ay mabuhay ayon sa ating pananampalataya na umaasa sa pagkakandili ng ating Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanya mga minamahal na anak. Sa bawat pananglitan ng ating pong itutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan, na makabalik sa tahanan ng Ama sa Langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo, pagkalubos sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming milikha, makapakinabang nawa kami sa inidudulot na bunga ng aming paghahain, upang katulad ng huwara namin sa Santa Clara, kaming dinadali sa inyo sa dating pamumuhay, ay munlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ang madaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapalingaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanin na maasahan at tapat mo sa pananagutan, upang magbungang kunyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tayo tumutulong sa lahat sa pamimigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaning lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin.
Hindi namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ng aming tinanggap, huwag mo ipaintulot na kami sa kasamaan masadla. Sa halip pakundangan kay Santa Clara,
Umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.